Tayo po'y mag-aaral na ng salita ng ating Ama, and let's open our Bibles in Genesis chapter 18. Genesis chapter 13. Genesis chapter 13, reading from labo na mata ko. Reading from verse 5 hanggang verse 10. Genesis chapter 13, reading from verse 5 hanggang verse 10. Genesis chapter 13, 1-3, verses 5 hanggang verse 10. Okay, ganito ang ating matutunghayan. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents, and the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so they could not dwell together. And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the Canaanite and the Perizzite dwelled in the land. And Abram said to Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we are brethren, kamag-anak. Is it not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. And if you'll depart to the right, then I will go to the left. Verse 10, And Lot lifted up his eyes and beheld the plain of Jordan, and it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest, Zoar. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami muli makapag-aaral ng banal na salita. Father, we ask that you continue to bless us and to guide us as we study your word. Open our hearts and our minds that we may behold wondrous things out of your law. And we ask, Lord, that once more, ingatan niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na kami makapag-aaral ng banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Misstep of a misled person. Misstep of a misled person. Now, pag sinabi ho natin yung prefix na mis, it means wrongly. Okay? It's opposite or somehow hindi tama. There's something wrong. So kapag sinabi mong misstep, okay, mali ang iyong paghakbang, the tendency will be, you will be what? Injured. Masasaktan ka. Bakit? Pag mali ang tapak mo, mali ang bagsak mo, masasaktan ka. Now, the word misled, just like the word misstep, again, mali ang tinatahak mo. Pag mali ang tinatahak mo, there's a tendency of what? Maligaw ka. Bakit? Mali ang tinatahak mo. But there's a big something kapag misled ka na nga, tapos misstep ka pa. So it reminds us Christians na lagi pakinggan natin, Panginoon, ang una sapagkat hindi ka maliligaw kapag ang Panginoon ang sinusunod mo. Naiintindihan niyo? If we are following God's law, God's instruction, God's word, God's will, you will never be misled in this life. Hindi ka maliligaw. Kaya kapag nasa Panginoon ka at naliligaw ka, mali ang pamumuhay mo, mali ang sinusuot mo, pinapanood mo, pagtatrabaho mo, pag mali ang mga bagay na yan, ano mangyayari? Hindi yan magdudulot ng katagumpayan. Bakit? Naliligaw ka. Chapter 14, verse 6, I am the way. So there's no place for a Christian to be misled. Okay, bakit? Kung alam niya ang salita ng ating Panginoon. Okay? Ganun din po kapag misstep. Di ba? Ang hirap kasing matisod kapag alam mo ang panuntunan ng Diyos. Paalala naman lagi ng Diyos sa atin yan eh. Tama? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tama? So, paano ka matatapilok
Paano ka magkakaroon ng misstep o paano mamamali ang pagtahak mo kung alam mo ang salita ng Diyos? All in all, if you know God's Word, if you are connected to God, your relationship to Him, there's no place for a Christian na magkaroon ng misstep and mislead sa kanyang buhay. Now, in our study for this afternoon, ang taong naliligaw at ang taong somehow magkakaroon ng maling pagtahak, ang pangalan niya si Lot. Although he's a secondary character in Genesis, because the primary character is who? Abram. Tama? And later on, tatawagin po siyang Abraham. Tatandaan po niyo, kahit mga secondary character, binibigyan ng somehow opportunity na mapalapit sila sa main character and at the same time, to understand who God is. Halimbawa, kung titignan niyo po itong ano pangalan nito? Hagar is she is a secondary character. Tama? Nakita niyo yung biyaya ng Diyos. Even though she's not the direct recipient of Abrahamic blessing, dahil nakadikit siya kay Abraham, possible yun eh. Tama? Ano pa? Who are the secondary characters in the Bible? Jonathan. Positive naman tayo. Okay? Sino pa? Si Caleb. Those were secondary characters. Even though they are secondary character, it doesn't matter eh. Kahit secondary character ka, if you follow God, the primary character, in which we should, alam mo yan, follow, obey in our lives, hindi mapapariwara ang buhay mo. Ang hilig kasi natin maging bida, pabida, bida-bida sa ating buhay, hindi naman natin sinusunod ang Diyos. Nakikinig po ba kayo? It is important for every Christian, no matter how you feel or what you feel, okay, in your Christian life, ang mahalaga, ang puntasyon mo sa pananampalataya, nasa Panginoon. Kapag nasa Panginoon, matibay. Ang hirap matisod, ang hirap maligaw. Nakikinig po ba kayo? Amen? Aminin natin, meron talaga mga taong, magaling talaga. They're first in everything. Pero sa Panginoon kasi, hindi naman paunahan eh. Hindi naman patalinuhan, hindi palakasan. Patapatan lagi. Now, here in the text, okay, you will notice, tingnan nga po natin, Genesis chapter 13, verse 5. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds, and anong sabi dyan? Lots and herds and, ang sabi? Tents. In short, na-experience niya ang Abrahamic blessing because why? Kumonekta siya sa tamang koneksyon. Okay? In short, alam niya yung katropa niya. The fact na sinasamahan mo si Abraham, nadadamay ka sa blessing eh. Pero sayang lang, hindi ito nagbukas ng opportunity para mas makilala niya ng tunay ang Diyos. Nagigets po ninyo? Hindi sapat na nakakasama mo lang yung mga tao ng Diyos. Dapat, kapag meron tayong fellowship, kumukonekta tayong diretso. Kanino? Sa Diyos po lamang. I guess, if we're going to put Lot in the New Testament, this is the case of a wrong fellowship. Okay? Wrong process of fellowship. Tama yung ka-fellowship niya. Kaso nga lang, hanggang dun lang siya. Hindi lumalim yung pagkakakilala niya sa Diyos. Because God will bless a fellowship na natataas siya, pero mahalaga, kumukonekta ka rin sa Kanya. Parang pag-a-attend ng prayer meeting lang yan eh. Kahit na sabihin po natin that some of us are so blessed in prayer meeting because some of you naiintindihan yung tunay na Diyos sa pinaglilingkuran niya, hindi ho sapat yan kung ikaw, okay, hindi talaga tunay, hindi nagkakaroon ng lalim, ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Bakit mo naman nasabi, Pastor, na hindi tunay o hindi talaga malalim ang relasyon ni Lot? Tignan po natin. 3 bagay ang nais po natin makita. Number 1, okay? Number 1 principle na dapat maalala ni Lot, it is the Lord why He is blessed. So to make that personal, it is the Lord why we are blessed. Ang Diyos ang dahilan kung bakit siya pinagpala. Ngayon, nagagrasp ba natin yan bilang isang mananampalataya? If the Lord is the giver of blessing,
Hindi ibig sabihin no, na nandoon ka sa gawain, pinagpala ka na talaga automatically ng Diyos. Hindi ho ganun yon. Okay? Nakikinig ba kayo? Bigyan natin ng ibang anggulo. Pag kayo ay dumating sa tribulation period, di ba mayroong pagtatatak? Hindi ibig sabihin na tinatakan ka, sa diablo ka na, hindi ganun yung proseso. Tatanungin muna, tinatanggap mo ba ang tatak at nananampalataya ka na ang kaaway ang magliligtas sa iyo? Parang ganun yung dating. Hindi parang, tinataka ka, yan, sa diablo ka na. Hindi ganun yun. Ganun din sa pagtanggap sa Panginoon. Nakakalungkot, marami ang tumatanggap daw sa Panginoon, sa Panginoon na. Pero hindi mo kinakikitaan ng pagbabago ng buhay, or binagong buhay, sorry. Kasi pag sinabi pagbabagong buhay, parang nakafocus ka lang sa possible na pwedeng baguhin sa iyo, na kaya mong gawin, kunwari lang sa tulong ng Diyos. Pero ang main focus kasi ng transformation ng isang tao, hindi reformation transformation. Kumbaga again. Pero pag trans, hindi ka na dapat bumabalik. Parang ganito yan. Metanoia. A butterfly o yung larvae o larva from pupa to tama ba? Larvae to pupa, then to butterfly, hindi na bumabalik yung butterfly sa pupa. Bakit? Tapos na siya dun eh. Tama? Ganon din ang mga na born again. So kaya nga yung baptism natin, tayo'y buhay sa kasalanan, namatay tayo sa Diyos, nung nabuhay tayo, naiwan na yung dating tayo. Si Kristo na ang nabubuhay. Tama? Si Kristo na nabubuhay. Ba't may nagmumulto pa rin? Nagigets niyo? Ba't may bumabalik? Hindi ho dapat ganun. Kaya nga, alam yan, we need to understand that our relationship to God, blessing is just natural. Hindi yan isang phenomena na lagi dapat nating hinihingi. Hindi ho ganun yon. Ang tawag ko doon, kabaliwan. Halimbawa, may puno kayo ng mangga. Okay? Kahit na anong gawin mong pagsasayaw, kahit na anong gawin mong, alam yan, paniniwala para mapabunga ang mangga, pag hindi niyang panahon, hindi yan magbubunga. Nagigets niyo? Nagigets niyo? Ganun din sa relasyon natin sa Lord. Hindi mo mapipilit ang pagpapala ng Diyos. Nagiging natural lang pagpapala sa Diyos kasi nagiging tapat ka sa Kanya. Pastor, hindi ba dapat hingi ng pagpapala? In a sense, hindi naman talaga dapat sa totoo lang. Bagaman, ako madalas ko na pagpapray yan, pero dapat isipin natin. Ang dapat mong gawin, hindi lang humingi ng pagpapala. Ang dapat mong gawin, hingi mo maging matapat ka sa Diyos. Hingi mo yung mga bagay na makapagpapalakas ng pananampalataya mo, sa ganun magkaroon ka ng katapatan, sapagkat ang katapatan na yan ay nagbubunga ng pagpapala. Kasi kung puro ganyan, minsan nagiging demanding ka pa eh. Minsan nagtatanong ka pa, ba't yung kapitbahay ko, Lord, may ganito, may ganyan, ako Christian, wala. Bakit? Kasi mali yung focus. Tama? Mali kasi ang focus. Si Lot, bakit nga ba pinagpala si Job? Bakit nga ba pinagpala si Abraham in the first place? Because of the mercy and the grace of God. Okay? Ang gagawin nga lang nila is magtatapat sila sa paglilingkod kanino? Sa Panginoon po lamang. Second, we need to understand, it is the focus of blessing that separates them. It is the focus of blessing that separates them. Can you imagine that? In short, yung end, hindi yung blessing. Nagigets mo niyo? Ulitin ko number 2 ha. Number 2, it is the focus of blessing that separates them. Separate from other people. That separates us from God. Bakit? Kasi hindi na focus dapat eh. Kaya tingnan natin sinabi ni Lot. Tingnan po natin ha. Okay? Sabi kasi ni Abraham, noong nagkakaroon na ng gulo, ng strife, okay? 6, and the land was not able to bear them, that they might dwell together. Sobra yung pagpapala. So, sobra pagpapala din pala, hindi rin maganda. Nagkikreate ng gulo.
Kaya pasalamat kayo sa Diyos, somehow, kung hindi tayo binibigyan ng sobrang, alam mo, biyaya. Alam nyo kasi sa totoo lang, ito, real talk. Real talk, ha? Minsan pag marami ka ng pera, masyado ka ng mataas. Na, pinagpala ako ng Lord kasi binless niya ako materially. Hindi ko ganun lang ang sukatan ng pagpapala. Amen? Sana wag maging ganun sa church na ito, na ang sukatan natin ng pinagpalang nila lang ay marami kang pera. No, it's not. I'm sorry. That's not it. Kasi kuya na magiging sukatan yun ng pagpapala, kawawa ang mga naunang naging mananampalataya. Hindi sila mayaman. In fact, the opposite. Pinagpapatay sila, tinorture sila, ni-rape sila, hinati sila ng padiagonal, vertical, horizontal, ginawa silang tapa, pinirito sila ng buhay, binalatan sila ng buhay. Is that a Christian way of saying, I'm blessed? Mga kapatid, ang pagpapala kasi, mga kapatid, alam mo yan, habang tinotorture sila, they are happy. So makikita ng ganun. Bakit sila happy? Una, alam nila kung bakit sila nililibak. Because of their faith. And because of their faith, alam mo yan, that translate that their faith is genuine, totoo. Mga mananampalataya ngayon, nawala ka na ng bigas, di na nag-a-attend. Wala ka lang pamasahe, kina-question mo na ang Diyos. Hindi dapat ganon. Dahil again, ang pagpapala ng Diyos, nagiging natural lang na dumadaloy sa buhay ng mananampalataya kung nagtatapat ang mananampalataya. Hindi mo dapat tanongin kung kailan darating ang pagpapala. Tanong, tapat ka ba? Ngayon, kung nagtatapat ka, huwag mong itanong, Lord, tapat ako nasa. Hindi pa rin. Focus ka lang lagi paglilingkod sa Diyos. Kung kailan ka pagpapalain, I don't know. Kung gaano karaming pagpapala, I don't know. Kasi in this earth, ano lagi natin sinasabi? Life is full of uncertainty. Hindi ba tayo pwedeng bigyan ng kahit konting comfort ng Lord dito sa lupa, Pastor? I don't know. Honestly, I don't know. Hindi ko alam kung ano magiging kinabukasan naming pamilya. Ngayong, alam mo yun, pastor ka lang or, alam mo yun, naglilingkod ka sa hindi natin alam eh. Pero nagiging kagalakan mo, mananampalataya, masarap ang buhay ng pagiging Kristiyano kasi may kapayapaan, may kagalakan kapag nasa Panginoon. At kapag hindi ka nagagalak, in those type of blessing, there is something wrong with your life. What is that? You're being misled. Naliligaw ka na. Kasi hindi yan ang pagpapala ng Diyos. Balik po natin. So, nagkaroon ng pagtatalo, and sabi ni Abraham in verse 8, and Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between thy brethren, my herdmen, and thy herdmen, for we are brethren. Huwag tayong mag-away-away kasi marami tayong pagpapala. And then, sabi dyan, anong verse to? Verse 9, it is not the whole land before thee. Di ba, ang lawak na lupain. Ano sabi niya? Separate thyself, humiwalay ka. Kung talagang alam ni Lot ang pagpapala ng Diyos at yung pangako ng Diyos kay Abraham at ang pagpapala, ano sabi? Pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng dumidikit sa iyo, ibe-bless ko. Ngayon, kung alam lang ito ni Lot, na ito yung promise ng Panginoon, and I believe tinuturo ito ni Abraham, kasi nga kaya ganun lumaki. Yung business, yung yaman niya, tinuturo niya lagi sino? Ang Diyos. Kung nalaman lang ito ni Lot, hindi dapat siya umiwalay. Hindi dapat siya umiwalay. Kahit sabihin mo, Pastor, galing kay Abraham, kahit na. Kasi ang focus ng faith, hindi naman si Abraham, ang Diyos. Dahil una sa lahat, kung bakit sila pinagpala, hindi naman dahil kay Abraham, hindi naman sa lakas ni Abraham, dahil sa Diyos. Balikan ko. Point number 1, it is by the Lord, it is the Lord why they are blessed, or we are blessed. Second, it is the focus of blessing that separates them. That is very sad. Okay? Hindi tumutok si Lot kay God. Ano tinutukan niya? Papaano mapapanatili yung yaman niya? Doon na nagkanda ligaw-ligaw. Doon na naging misled. Actually, hindi lamang nami-misled yung buhay niya, eto na rin yung misstep niya. Kasi hindi naman siya papalayo kay Abraham eh. Dapat niya inisip yun. Papalayo siya sa Diyos. Because through Abraham, napapalapit siya sa Diyos. So dapat huwag siya lalayo. Sana sinabi na, kahit tanggalin mo yung kayamanan na, hindi ako lalayo sa iyo eh. Eh hindi.
Sana wag tayong ganito, no? Yung kino-consider mo na, hindi, pastor, sayang yung trabaho eh. Di ba? Pastor, sayang ka-meeting ko. Instead, unahin ko yung prayer meeting, business meeting, kasi dito may kita. At least pag kumita ako, may pan-tithes ako. Nagigets nyo? Mali yung focus. Di ba? It is not the blessing. It's not the focus of blessing. It is to whom dapat tayo nag-focus? Sa Diyos po lamang. Number 3 and last. Okay? It is the comfort without God we are being deceived. It is the comfort without God that we are being deceived. Comfortable lives, brothers and sisters, in this earth ang hirap hanapin. Hindi nyo mahanap sa tao, sa lugar, and even sa bagay. Kaya nga malaking problema ninyo kapag ang kapayapaan mo, ang confidence mo ay nasusukat sa dami ng likes. Nakikinig kayo? Bilib ako kay nanay eh. Wala na siyang cellphone. Hindi na siya nagse-cellphone. Kasi dapat hindi ako mag-preach nga dahil pagod ako. Pero syempre, tuloy ko na kwento. Chinat ko siya. Awa ng Diyos, hindi nakarating. Bakit? Hindi na nagsiselfone. Kaya ako nakatayo ngayon. But then anyhow, syempre, hindi ko naman nakatrasan to. Ito yung first love natin. Preaching, kesa sa teaching. Asa na ba ako? Yun nga yung dahilan, mga kapatid, kung bakit, alam mo yun, napapariwara ang isang mananampalataya. Here in this church, tinuturo natin yan. Kapag inuna mong hanap buhay, kesa sa nagbigay ng buhay, may problema ka dyan. Hindi dahil sa tamad ka, ngayon kung yung reason mo, dahil tamad ka, delikado yan, ibang reason yun. Pero the very reason why we exist and why we are serving God and why, even though we have work, the priority of our Christian life is serving God is more important than anything else. It's because why? Iniligtas tayo ng Panginoon at sa ganyan paraan po tayo nabubuhay. Kaya nga tanungin natin yung sarili natin. Pag ba, alam mo yun, hindi ka umaattend ng gawain, anong nararamdaman ninyo? Mga kabataan, may lakas kayo today pero habang tumatagal ang panahon, habang, alam mo yan, kaya nga, ang pangarap ko sa mga kabataan, huwag kayong maging employer lang habang buhay. As much as possible, mag-pray kayo mag-business. Kasi kung ang goal po ninyo talagang makatulong sa ministry, by the way, kaya natin pinagpe-pray yan. Kasi nga gusto natin na may nagsusupport sa ministry. Kasi wala na ibang magsusupport sa ministry, kundi yung mga anak ng Diyos. Tama? Yung member ng church. Kasi if not, paano na lang? At least this church, paunti-unti, binabago ng Panginoon. Diba? Kapag nagiging madamo tayo sa Diyos, malaki ang problema po natin. Again, it is the comfort without God that we are being deceived. Masama bang humingi ng comfort? Hindi naman. Kasi kung ang comfort mo ang Panginoon, that's a good comfort. Pinangako niya yun eh. Ang Diyos ang kapahingahan. Tama? In the book of Isaiah, tingnan nga natin, one of the promise that sometimes we need to focus on. Tingnan natin. In Isaiah 41. Hindi kasi ito yung Bible ko. Yung Bible ko, pinagawa ko. Kasi yung Bible ko na ginagamit natin sa Bible reading, gutay-gutay na. 2 years pa lang yun. Bakit gutay-gutay na? Kasi laging gamit. Diba? So, dapat ganun yung Bible natin. In Isaiah chapter 41, okay, tingnan natin. 40 pala, sorry, 40. Kasi kadikit lang eh. Isaiah 40 verse 29. Okay. Trust natin sa 28. 28 to 31. Lagay mo nga sa Tagalog sa screen.
Tagalog, Isaiah 40:28. Ganito ang sinasabi. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, sabi dyan, neither is weary, there is no searching of his understanding. 29. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Gaano daw yung lakas na ibinibigay ng Panginoon, mga kapatid? Grabe. Ayan o, hindi mga papagod, sila yung magsisilakad at hindi manghihina. Now, if our life is full of, alam mo yun, dami kasing bagay sa mundo ito, nakakapagod eh. Nakakapagod maghintay, nakakapagod magpasensya, nakakapagod magtrabaho, nakakapagod magbilang. Nagigets po niyo? And sabi ko nga, panlupa yan eh. If our life is focused on the Lord, kagaya na sinasabi natin dito eh, yung comfort natin matatagpuan sa Panginoon, makakasigurado ka na magkakaroon ka ng kalakasan. Please, huwag kayo mabuhay sa kasinungalingan na sinasabi mo Kristiyano ka, nag-a-attend ka, tapos pag uwi mo ng bahay, ibang pagkatao meron ka. Ang hirap nun, tama? Ang hirap nung uuwi ka ng gutom, pero galing ka sa handaan. Nagets niyo? Anong tawag niyo doon? Anong tawag doon? Umuwi ka ng gutom, pero galing ka ng piyestahan. Umuwi ka ng gutom, pero galing ka ng debut. Ano yun, mahiyain lang? Hindi ganun yun. There's something wrong with you. Ganun din yung mga nasa Panginoon. There is available strength, hope, peace, joy, everything a person needs. Pero matatagpuan na lahat yan kanina sa Panginoon eh. Yung prospect, yung unbeliever, hindi nila makukuha talaga ever. Bakit? Disconnected sila. Now, kayong mananampalataya na ikinonekta na ng Diyos, hindi nyo rin makukuha kung disconnected kayo. And when I say disconnected, hindi sa hindi kayo ligtas. Kasi sa bawat paglakad natin, dapat konektado lagi tayo sa Diyos. Bakit? Doon lang natin matatagpuan ng lakas. Yun nga lang, sa atin available. Sa kanila, sa unbeliever, huwag ka magtaka, hindi available. Bakit? Hindi naman sila connected in the first place. Pero tayo, bilang isang mananampalataya, na meron tayong, alam mo yan, ability to connect with God through the Lord Jesus Christ, tapos nangihina ka, nadi-discourage ka, hindi ang Diyos, palagi ko, hindi na ang Diyos ang may problema yan. Ikaw ang may problema dyan. Ganun din nangyayari kay Lot. Okay? In the life of Lot, available yung blessing eh. Kaso nga lang, nagkaroon ng misstep because of lack of focus. Tama? Hindi niya tinignan kung sino ba talaga yung nagpapala. Diba? Kahit sabihin natin, sige, si Job na lang, although that's a misstep. Okay? Ay, si Abram na lang. Kahit yun na lang ang tinignan ni tinignan na lang ni Lot. Misled, sorry. Ang problema, lumayo pa siya. He's being misled and he commit a misstep. Hindi na nga ang Diyos ang tinignan niya, that's a misleading sa buhay ng isang mananampalataya. Nagkakaroon ka pa ng misstep kapag lumalayo ka pa. So mananampalataya, ngayong Kristiyano ka na, make sure sa buhay mo na tama ang nilalakaran mo at may liwanag ang iyong dinadaanan sapagkat alam mo ang salita ng Diyos. Kaya nga sa church na ito, lagi pinapaalalahanan, lagi salita ng Diyos. Alam ko, minsan nakakapagod. Lalo na kung nasa revelation kayo, paano ba namin babasahin ito? Nakakatakot. Tsaga-tsaga lang. Kaya nga may pastor eh. Wala naman nagtatanong. Misis ko lang nagtatanong, pero minsan, moody ako eh. Balo mo na yan. O, kala nyo mabait ako. Hindi mabait si pastor. Huwag kang mag-alala, hiningi ko naman na tawad sa Diyos. But then anyhow, pag hindi mo kasi alam ang salita ng Diyos, maliligaw ka eh.
Ganun lagi yung description ng Bible, tama? The Bible always describes as something you cannot live without. Tama? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Inalin tulad sa tinapay, sa pagkain. Sige nga, kayong mabuhay ng walang pagkain. Of all the people, Kapampangans, they are a living proof that they cannot live without food. Tapos, di ka nagdi-devotion. Dinala ko lang sa spiritual. Nagets yun? Hindi kayo mabubusog pag yung lechon, kinukurot-kurot niyo lang. Isang kurot, tama lang, ay, kapsi ko na. Hindi ganun. Kalukuhan yun. Ganun din sa devotion. Nagpa-picture ka lang, okay na yun. Devotion na yun. Basta yung smile mo, nakaganon. O nakaganon. O yung mga young people, lagi nakatakip sa mukha, ganon. Ako, nakaganon yung takip ko pag ganyan. O, hindi ganon yun. Kapatid, sa buhay natin, lagi, ang focus una, sa Lord. Blessing, hindi dapat maging sani ng ng sagabal. Kahit sabihin mong ikakayaman mo pa yan, priority mo lagi ang Diyos. Kaya nga yung basic natin ginagawa, yung paglalagay ng cellphone sa harap. Sinasabi natin, Lord, walang ibang mauna kundi ikaw. Walang ibang focus kundi ikaw. Kung may mag-text sa akin, nabibigyan ako ng 1,000,000, uunahin pa rin kita. Kaya niyo yun? Pastor, 1,000,000 yan. Diba? Yung iba, hindi! Kahit bigyan ako ng 500,000, mag-a-attend ako. Wow! Gawin natin 1,000,000. Hindi pa rin! Pak! Diba yun? Maglilingkod ako sa Diyos sapagkat ako'y niligtas ng Diyos. O sige, 3,000,000. Anong oras ba? Anong oras ang meeting? Nagigets niyo? Sana magpakatotoo tayo. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, lagi ang focus niyan, Panginoon. It doesn't matter what this life can offer to us. Alam mo yan? Hindi na mahalaga yun. Mahalaga ang Diyos. What shall profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Ano halaga nun? Sana magpakatotoo tayo. Kasi minsan, some of us, pag walang pera, nag-iiba yung mood. Tama? Kumbaga, dun sinusukat kung papaano ka, actually may mga ganun May naging member tayong ganun, na kulang sa attention, kulang sa pansin. So, dinadaan niya sa pag-angat ng kayamanan, sa ganun yung respect, diba, the attention, ma-focus sa kanya. Kasi may ganun Anong sabi ni James? Huwag kang yung ganun. Ang focus lagi ng paglilingkod, kanino? Sa Diyos po lamang. Sa Diyos po lamang. Because a one misstep, alam mo yan, delikado yan. Hindi kanya dadalhin na parang dyan lang sa tabi-tabi, patuloy ka, step by step, ilalayo sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo kung anong ending ni Lot? Saan siya napunta? Sa pinaka-worst of all the worst. Saan siya napunta? Sodoma. Doon sa malapit, okay? Sa Sodoma at Gomorrah. Doon siya sa malapit doon. Kasi ang thinking niya, hindi naman, alam mo yun, Lord, dito ko tayo paglilingkod. Hindi. Ang thinking niya, masanting kini. Di ba? Dakala rin kambing. Diba? Ating batis, kailan minum ring hayop. Tama ba yung sinabi ko? Ring damulag. Kung Pilipino. Okay? Ring baka. Hindi inisip, nandito ba, Lord? Sana ganun ang tanong natin Pag may trabaho ka, Lord, andito po ba kayo? Sa mga naghahanap ng trabaho, yun ang question, Lord, andito po ba kayo? Kasi kung wala kayo dito, hindi ako magtatagumpay, hindi ako lalago, hindi ako mapagpapala ng totoo. Sana lagi ganun yung tanong. Lord, ito bang pinili kong business? Ito ba yung magiging daan para mapalapit sa iyo? Kasi minsan ganun Prayer meeting. Okay? Tayo ka ng tindahan. Sinabi mo, pinag-pray mo. Dahil maraming bumibili, di ka na nag-attend. Bakit? Sayang yung benta. Nagigets niyo? Nag-business ka, kalabaw, kambing.
Di ba? Pinagpipray mo, pagpalain. Sinubukan ka ng Lord. Di ba? Nabuntis. Sakto, worship service. Manganganak si kambing. May gulay. Anong pipiliin mo? Para tuloy game show. Ano ang pipiliin mo? Si kambing o si church? Ikaw ang magpasya. Diba? Parang nakakaloko minsan na para bang it's very absurd yung aking example, but in every day ng pamumuhay natin, sinusubok yung pananampalataya ninyo. Alam nyo kasi ang paglayo, maling pagpipili kasi yan. Ang kasi ginagawa ng kaaway, yung pangit, ginagawa niyang maganda. Yung maganda, hindi niya pinapapangit, medyo maganda. Ganyan magaling ang kaaway. Nagets niyo? Yung pangit, pinapaganda. Yung maganda, medyo pinapaganda. Hindi niya ipapalat ang pangit. Hindi ka na nakaaway. Tuso nga eh. Di ba? Ganun makipag-deal ang kaaway sa'yo, kapatid. Pero ako naniniwala, pag may Espiritu ka ng Panginoon and you're living this in the Spirit, mas malakas ang pangungusap ng banal na Espiritu. Because you are guided by the Word of God, then therefore you can distinguish, malalaman mo, you can identify, you can discern what is right and almost right. Hindi na natin pinipili yung wrong. Tama? Pinipili natin right and almost right. Pag almost right, di mo pipiliin. Dapat talagang right talaga. Yung totoo talaga. Kasi pag may konting katotohanan, delikado yun. Tingnan yung Satanas. Yung daya niya kay Eva. Di ba? Ang galing niyang itwist. Kaya gagawin natin, lalapit tayo sa Diyos. Amen? And I pray that all of us will become aware of our daily walk in our life because we do not want that our life, alam mo yun, ma-mislead and at the same time, magkaroon tayo ng misstep, maka-injury yan sa ating pananampalataya. Kasi kapag ang katawan may sakit, hindi maganda yan. Tama? Hindi magandang pakiramdam. Ganon din sa spirito. Pag ang spirito may problema, may sakit, hindi mo mararamdaman ng Diyos. Di ba pag may karamdaman ka, maraming manhid, wala kang panlasa, wala kang pang-amoy, ganon din sa Diyos. Pag may karamdaman ka, manhid ang puso mo. May tinuturo ang Diyos, hindi mo marinig. Ayaw i-receive ng katawan. Bakit? May sakit. Ano dapat gawin? Humingi ng kagalingan o kapatawaran sa Diyos. For us to discern what is right and to live, to walk accordingly and righteously in the Lord. Tayo po lahat tumayo, tayo po'y manalangin. Ay, manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na patnubay. Salamat sa lakas. Panginoon, sa ganang sa amin, hindi po namin kayang maging tapat sa inyo. It's only by your grace, Father, that we can attend, listen, meditate, participate sa gawain ito. Forgive us, Lord, kung kami nagiging tamad, out of focus. And sometimes even selfish, Lord, sa mga prayers po namin. Turuan niyo po kami lagi kung paano kami maglilingkod at sasamba ng tunay sa iyo. Salamat po ng marami, Ama, sa oras na ito. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.